So I have few minutes to share sa inyo ang Word of God. Love and Obedience pa rin yung ating series po. At ang topic natin today is about He loved them to the end. Ang question na gusto natin sagutin ngayon ay, why should we seek to experience love of God, the love of God in our lives? So nga naman, ang love ba ay dapat nating ma-experience o dapat lang natin malaman? Okay? Sa family, sa mag-asawa, sa mga anak, sa mga parents at anak, hindi tayo kontento na sabihin lang tayo ng I love you. Okay? Gusto natin, anong pruweba mo na mahal mo ko? Parang ganun. Si Lord nagsabi sa atin ng I love you, Ishi. At pinatunayan niya through the cross. Yun ang pinakamatinding show of love. Today, titingnan natin yung isang verse na part na isang series natin, sub-series. Susundan natin yung chapter 13 ng John, pero for today, yan ang ating topic. He loved them to the end. Question, may forever pa rin ba? Meron pa rin ba? Sa dami ng mga nagko-collapse na mga relationships, may forever pa rin ba? Sa mga relationships na nagsimula ng sobrang lakas, sobrang in love, bakit after some time, nabubuwag at nabubuwal? Yung nangako sa harapan ng altar ng Panginoon, for better, for worse, for richer, for poorer, till death do us part, pagdating ng utang or debt, naghiwalay. Or marami pang mga bagay. Kaya, unawa ko pag may nagsasabi talaga na walang forever. Kasi nga naman, ang dami nag-collapse na mga relationships. At minsan, biktima tayo, yan man ay broken families, o broken na mga love life, or whatever. We are broken people na nangangailangan ng totoong forever. And bad news, hindi mo makukuha yan sa tao. Good news, makukuha mo yan sa Panginoon. Amen ba? Amen po ba? Let's read the verse. John chapter 13 verse 1. Isang verse lang po ito. Now before the feast of the Passover, when Jesus knew that his hour had come to depart out of this world to the Father, having loved his own, sabi nyo nga, having loved his own, who were in the world, he loved them to the end. Sabi nyo nga, he loved them to the end. Napansin nyo na yung verse na yung dulon-dulo, he loved them to the end, having loved his own. In Tagalog, basahin natin, bago sumapit ang pista ng Pasko, alam ni Jesus na dumating na ang kanyang oras upang iwan na ang mundong ito at magpunta sa Ama. Napaka-dramatic. Dahil mahal niya ang kanyang, sino? Mga tagasunod. You see there, may category sa kabuuan. Sabi ng John 3:16, for God so loved the world. Dito, having loved his own. Parang ito yung world, ito yung his own. Dahil mahal niya ang kanyang mga tagasunod na nasa sanlibutan, minahal niya sila hanggang katapusan. Minsan may mag-asawa na bago natulog, nag-away sila. Dale. At dahil nag-away sila, magkatalikod sila sa kama. Yung misis naman, nangyayari ba minsan yan? Hindi, pastor. Madalas. Nung gabi na yon, hindi sila makatulog. Hindi sila makatulog dahil mahal nila yung bawat isa kaso nga lang may tampuhan eh. Biglang lumindol. Pag lindol, biglang napabuelta silang dalawa at napaupo sa kama. Sabi ng babae, katapusan na ata. Sumagot yung lalaki, hindi, 15 pa lang. End of story. Papansin natin mga kapatid, hindi
pwede tayong matulog ng galit. Ang pag-ibig kasi, galit ka o hindi ka galit, ipakita mo ang pag-ibig mo. Pero pastor, ang hirap magpakita ng pag-ibig pag galit ka. Totoo naman talaga, no? So, main idea, mga kapatid. God's manifested love transforms faith communities into places of hope, into places of hope, healing, and spiritual growth. Ang pag-uusapan natin ngayon ay hindi lang yung pag-ibig ng Diyos na nababasa ninyo o nababalitaan ninyo. Ang pag-uusapan natin ngayon ay yung pag-ibig ng Diyos na nararamdaman ninyo. Ang pag-ibig ba? Okay, vote muna tayo. Ang pag-ibig ba ay emosyon o desisyon? Sino nagsabing emosyon? Sino nagsabing desisyon? Ang emosyon kasi parang, feel na feel kita, ikaw na ata ang love ko. That's emotion. Di ba? Ano yung desisyon? Kung ang pag-ibig ay emosyon, nung nakapako si Jesus sa krus, Danica, at ramdam niya ang lahat ng mga hagupit sa kanya at ang tawag doon, sugat-sugat yung katawan niya. Parang sa si Job, lahat ng buong katawan niya, lalo likod niya, halos lumitaw na yung laman at lahat-lahat. At kung nagbumasi sa doon sa sakit na yon, sasabihin niya ba na, Ama, patawarin mo sila? Siguro kung tayo yon sa dami ng hagupit sa atin, tapos habang nakapako tayo, na naka-underwear lang, tapos pinabastos tayo, ikaw ang anak ng Diyos, iligtas mo sarili mo. Kumbaga, emotionally, physically, ang sakit. Na kung doon babasa si Jesus, mapatawad niya ba ang mga tao na doon? I think so. I don't think so. I don't think so. Kasi bakit? Ang sakit eh. Pero yung cross ay nagpapakita na si Jesus, ang pag-ibig niya sa atin is not an emotion, Daddy. It is a decision. Even sa wedding, pag nangako ang babae at lalaki, hindi nagpakasal dahil sa emosyon, kundi it's a decision. Pero tayo kasi, biktima tayo ng pananaw na pag hindi nyo na type ang bawat sa digo, hanap ka ng iba. Pero no offense kanino man. Pero yun ang namanan natin at yun ang alam natin. Pero today, let me be clear na ang pag-ibig based on the Bible is something na merong emosyon, merong desisyon, higit sa lahat may desisyon, pero meron din siyang pagpaparamdam. Iparamdam mo na may pag-ibig talaga. Word. Yung phrase pala na to the end. Hanggang sa katapusan. Let's go back dun sa verse. Ang sabi nung verse, mga kapatid, sa Tagalog na lang ha. Bago sumapit ang Pasko, o pista ng Pasko, alam ni Jesus na dumating na ang kanyang oras upang iwan ang mundong ito. Dumating si Jesus Christ sa point na alam niya na napawala na siya sa mundo. At yung pagiging wala niya, pagiging paglapit na kanyang pagkawala sa mundo is something na kailangan niyang paghandaan. So nagplano siya. Ano yung plano niya? Ang plano niya ay, i-gather ko yung disciples ko, magkakaroon kami ng Holy Communion, and at the same time, kami ay merong actualization. And what was that? Of course, sa story, alam niyo, hinugasan niya yung paa ng mga disciples. Hindi tayo pupunta doon ngayon. Ang gusto ko lang puntahan ay yung word na minahal niya sila hanggang sa katapusan. Ang tanong ko dyan is this, bakit hindi lahat? Bakit hindi na lahat ng Israelites? Mahal mo ba, Lord, ang lahat ng Israelites? Siyempre. Bakit 12 lang ang hinugasan mo ng paa? Dapat yung milyong-milyong Israelites, hugasan mo ang paa simula alas 6 ng umaga hanggang alas 6 ng hapon. Baka kulang pa yon. Bakit 12 lang? Bakit hindi lahat ng may sakit pinapagaling ni Lord? Kung mapagmahal siya. Bakit hindi lahat ng kagutuman sa buong mundo na may mga batang malnourished somewhere sa ibang bansa at napapabayaan, ba't hindi bigyan ng foster house yung mga yun? Bakit hindi lahat ng mga mahirap bigyan lahat ng tig-1 milyon para lahat may pera?
Hindi yung ilan lang ang may pera, iba yung bilyon ang pera, ito bilyon ang utang. Parang ganun. Hindi ka umutang pero umutang gobyerno so may utang ka na rin. Bakit hindi lahat ng pamilya in one click ayusin ni Lord? Bakit hindi lahat ng mga makukulit na anak na nagre-rebelde sa kanilang parents ayusin? Bakit hindi yung mga sorry sa word mga salaulang mga parents na pinapabayaan ang kanilang anak, ba't di sila baguhin ni Lord in an instant para wala tayong problemang lahat? And that's my question ever since. And every time na tinatanong ko yung mga kapatid, naiisip ko na, oo nga Lord, makapangyarihan ka, ba't di mo na natutuhanin in one instance? Pero kapag ginawa niya yun, hindi tayo pumunta sa ganito. Lahat ay nagkasala. Kung i-deal tayo lahat ni Lord sa kasalanan natin, wala nang buhay sa atin ngayon. Did you know that? Wala nang buhay sa atin dito mga kapatid ngayon. Sabi ng iba, kung mabuti ang Diyos, ba't di niya patayin lahat ng mga masasama, mga korap? Sa palagay niyo ba, yung nasa gobyerno lang ang korap? Okay? Lahat tayo may corruption. Na-try mo na bang magtapo ng balat ng candy sa kalsada at hoping na sila kumuha dyan, bahala sila. Di ba? So lahat tayo corrupt. Mas malalang corruption nga lang ginagawa ng iba, mali-maliit ang pera ang corruption nila. Tayo, medyo konti lang. Pero same. Lahat tayo corrupt. Pag sinabi natin na, Lord, i-judge mo lahat ng masama, baka bilang, ganun din tayo. Damay tayo doon. Di ba? Pero ang burden ko sa lahat mga kapatid ganito, bakit hindi na lang lahat ng may sakit pagalingin ni Lord? Di ba? Especially yung mga naglilingkod sa Kanya. And bagamat may mga tao nagpapasalamat sa akin, sa ibang mga pastors, ibang mga na nagkaranas sila ng mga healing, pero I have this one thing minsan sa buhay ko, na pag may pinagpipray ako, parang gusto ko sabihin kay Lord na, Lord, help me overcome my unbelief. Pero kinukorek ako ng Panginoon. Hindi yung belief mo ang importante, kundi yung kapangyarihan ng Diyos. Ang sabi ng Bible, magkaroon ka ng faith na as small as a mustard seed. You can say to this mountain. Ano ibig sabihin ng mga kapatid? Hindi big faith on a big God ang kailangan. Ang kailangan ay small faith on a big God. Pero para makagawa tayo ng mga bagay na yung mga kapatid, we need to be aware na si Lord, gustong-gusto niya rin na iparanas sa atin yung pag-ibig niya. Amen ba, Kenan? Ang tanong, gusto mo ba? Balikan natin yung verse. Masahin natin muli yung verse. John 13 verse 1. Sabihin niyo ako, bago sumapit ang pista ng mga Paskwas, okay, go. Na nasa sanlibutan, minahal niya sila hanggang katapusan. So here's the thing, mga kapatid. How God manifests His love. Dalawang bagay lang. Una, love sets the stage. Paggagalaw ang Panginoon, paghahandaan niya. Did you know gaano katagal pinaghandaan ni Lord ang kamatayan niya sa krus? Yung sacrifice na yon? That's before ni Abraham, before ni Moses, before ni David. That was nung nagkasala si Eva at si Adan. Genesis, what's this? 3:15. And I will set an enmity between you and the woman. Si Christ ang pangako niya. Genesis pa lang, meron agad sa solusyon. And it took him, 4, 5,000, 6,000 years bago mangyari yon. Di ba? Ito, bago niya ito ginawa doon sa may halong Holy Communion, it took him days. Di ba? And a day before, sinabihan niya na yung disciples niya, punta kayo, o the day pala, during the day, punta kayo sa bahay ng mama na ito, at ang palatandaan, nag-iigib siya.
at sabi mo sa kanya, kailangan ng master yung iyong upper room. Pagpunta ng mga disciples, eksaktong-eksakto. Kailangan ni master ang inyong upper room. Pumunta sila, sinamahan sila ng may-ari ng bahay. At pagdating nila sa second floor ata yun, upper room tawag eh. Ang sabi ng Bible, it was fully furnished. Prepared na para sa isang intimate na dinner with his disciples. At dito nangyari yun. Can you imagine that, mga kapatid? Next, God's true love is not just about feelings, but about action even when facing challenges. Alam mo, imbis na magsabi si Christ na, wala na tong kwenta. Okay na to. Wala na tayong gagawin. It's all about mga problema dito. Ayoko na. Ending na to. Tapos na to. Ayoko na. Parang bibigay na ako. Pero he set the stage. At ano yung stage? Pinaupo niya yung mga disciples niya. Of course, you know the story. Ang story ay nagbalabal si Jesus ng parang panyo niya o tuwalya. And then isa-isa niya hinugasan yung paa ng mga disciples. Pero the Word of God says, He loved them to the end. Okay? Pero hindi yung buong mundo ang pinakitaan nila. Atiga. Ilan ang may sakit nung time na, ilan ang depressed nung time na yon? Ilan ang mga may problema nung gabi na yon? Pero bakit si Christ, siniclude niya yung 12 disciples niya just to talk with them? Bakit? Caleb. Andiyan ka ba, Caleb? Kay taas ang kamay, Caleb. Yun. Sabi niya, ayaw nga pala. Wait lang. Next. Imagine how Jesus sets the stage for what is to come. As he faces his final hours, his love for his disciples overflows into an act of humble service. Wow. Thank you. At ang sabi pa rito, humble service. Ano yung humble service? Ang humble service ay yung hindi mo usually ginagawa, gawin mo. Si Christ, usual niya ba ginagawa yung hugasan ng paa? Normal ba yon? Normal yon sa panahon nila, pero gawain yun ng Jonah? Hindi ng mga matataas na tao, Ishi, kundi ng mga slaves. Mga slaves ang nandoon na gumagawa. Pero here's Christ, ginawa niya yung gawain ng slave. At sabi ni Christ, the greatest among you is the one who serves. The harvest is plenty, but the workers are few. And we need to ask ourselves, next po, in the midst of struggles, with the love of God, we can manifest spiritual strength and community through sacrificial acts of love. Next, we can foster communities that thrive on acceptance and purpose by accepting and replicating this selfless love into our interactions. Nung ginagawa ko yung topic na to, few weeks ago, and then tinapos ko kaninang madaling araw, sabi ko, Lord, pwede bang iparamdam mo sa akin yung sinasabi mo rito? Okay. Alam mo yung nangyari? Nakatulog ako. Nung napalipungat ako, ano ba yan? Nung gumagawa-gawa ako Alam mo, minsan, para iparamdam sa'yo ni Lord yung pag-ibig niya, papatulogin ka niya. Ano sabi sa Psalm 27 o 127? He grants sleep to those He love. Pag pagod ka physically and pagod ka emotionally, come to God, papatulogin ka niya. Hello? Hindi yung mahabang prayer na parang puro binding and casting, yun ang alam ko noon Pagka meron kang problema, mag-binding and casting ka, lahat demonyo palayasin mo. Okay?
Palayasin mo lahat ng demonyo ng kalungkutan, demonyo ng ganito, lahat ng demonyo, tawagin mo na. At sasabihin ng demonyo, malayo, oy, wala ako dyan, ha? We don't need to identify anong demon ang nanggugulo sa'yo. Ang kailangan mo i-identify is God manifesting His love sa buhay mo. Katulad ng old story ko sinasabi sa inyo. Okay, matapon ng tubig dito. Meron kami, nung younger Christian pa ako, teenager. Meron kami kasama sa church na napaka-sensitive niya. I mean, spiritually speaking, Rovi. Tuwing kasama namin siya, may magsasabi siya, may demonyo dito. May follow up kami, pupunta kaming member ng church na bibisitahin namin. May demonyo rito. Mag-pray tayo mga kapatid. Kahit sa kami mapunta, may demonyo. Pero one time, hindi namin siya kasama. Walang demonyo. And I was asking sa aking batang pananampalataya noon, praise the Lord, walang demonyo ngayon. Hindi kaya kasama. Hindi. Nag-joke-joke kami mga kabatang, hindi kaya kasama niya yun. Okay. Pero minsan sa sobrang sensitive natin sa mga problema, nakakalimutan natin na maging sensitive sa Diyos. Yung i-appreciate mo yung buhay mo. Minsan, pag may sakit tayo, may problema tayo, may problema to, paalisin mo na ngayon. Bakit mo papalisin ang problema? Hindi kaya ang dapat mo ipag-pray ay, Lord, pumasok ka sa buhay ko at makialam ka at siya na bahala sa problema? Tama ba? Andiyan ba kayo? Amen ba? Si Lord ang mag-set ng stage. Maybe you're too busy na hindi mo nararamdaman ang presensya ng Diyos. Maybe nakafocus ka sa mali kaya hindi mo maramdaman ang Diyos ang kabutihan ng Diyos. There was one person sa story na to na si Peter, kakaibang pananaw niya. Hindi si Peter na Daniel pa, si Peter Simon Peter. Sabi ni Simon, Lord, ayokong hugasan mo ang paa ko. Sabi ni Jesus Christ, kung hindi ko hugasan ang paa mo, wala kang bahagi sa akin. Ganun ba? O sige, paliguan mo na rin ako. Sumagot si Christ, yung naligo na, kailangan hugasan na lang yung paa. Wala sa stage, nandun sa stage si Peter, pero yung pananaw niya, wala doon. Minsan nasa church tayo, pero isip natin nasa labahin, alam mo yun, nasa problema, okay? Nasa kung saan-saan man. At ang laki ng temptation na mag-isip ng ganon. Pero again, ang gusto ng Panginoon dito mga kapatid ay, we need to realize something. Be sensitive enough na maramdaman anong siniset up na stage ng Panginoon sa buhay mo para siya ang mag-minister sa'yo. Di ba, Pastor, mag-serve tayo kay Lord? Yeah. Pero did you know my time na be still and know that I am God? Ibig sabihin si Lord ang mag-minister sa'yo. You need to only be silent. Sa Isaiah may sinabi doon, di ba? The Lord will fight for you. Pag the Lord will fight for you, nandun ka ba sa fight? Hindi nga si Lord nga will fight for you Pero tayo, Lord, you will fight for me, pero ikaw, aburido ka sa problema. Sino nag-fight? Di ikaw. Paano mag-sit still? Paano enjoy ang presence ng Panginoon? That's why importante ang tinatawag na Sabbath rest. Ako mga kapatid, kahapon sinare ko sa ilang kabataan na for the past 3 months, meron akong 1 day or 2 days na walang gadget. The whole day. Kaya kung natatapat na may message kayo, hindi ko na-reply agad, baka yun yung araw na yon. Usually Sunday or Saturday yan. Bagamat nag-open ako ng aking wifi, ng internet, pero lahat ng mga messaging app, even yung simpleng text, hindi ko muna gagalawin yan. That's my Sabbath sa social media at sa anumang communication. Bakit? Kay Lord muna ako. Bukas meron yan. Meron akong 6 days para dyan. Pero today, wala muna kayo. Kami muna ni Lord. At minsan, yun ang natin na, hindi ka ma-reach. Ganun talaga. Kausap ko ang King of Kings and Lord of Lords. Amen ba? Andiyan ba kayo? At pag ganun, may naset na stage si Lord,
and I will just enter in. I will just enjoy the presence of God. Kung ako ay patola at lahat ng problema pinatulang ko na, I tell you, many years ago, wala na ako dito. Okay? Many times na ang kalaban ay gusto ko na mag-give up na lang. Give up ministries, isipin mo naman ang sarili mo. Pero I'm not called to be myself. I'm called to be a servant of God. Yeah, how I wish na naging sima na lang ako at 500,000 ang aking sweldo buwan-buwan. Pipitsugin yon kung kapitan ka. Pero, how I wish, pero that's not my wish. Ang wish ko ay, in this world, kung akong tatanungin, I would serve the Lord. Pero Lord, supply my needs. Not too much, not too little, just enough to survive at makapag-serve sa'yo at makatulong din. At kaya nung tumaas ang gasolina, mga kapatid, affected ako. May time na, pwede bang online na lang muna tayo? Titipid ko yung gas ko. Tapos ito pa, pag nagda-drive ka ng motor, at may kasabay ka ng mga four wheels, daddy, especially mga nakamotor, ha? Pag may gasoline station sa di kalayuan, mapapansin mo talaga lahat ng helmet gumaganon eh. Lahat tumitingin ng presyo ng gas malamang. Okay, naku, 80 na, naku, 90 na, naku, 100 na. Diba? Pati ako ganun din. At titingin ko rin, natatawan ako sa sarili ko. Bisa napatingin pa ako sa side mirror, yung motor na nasa likod ko, yung driver, gumaganon din yung mukha. Sabi ko, pambira talaga, nakakatawag pansin talaga yung presyo ng gasolina eh. Diba? At may nakita pa ako minsan na halos mabunggo niya sa harapan niya dahil katitingin niya doon at nakatingin ako sa isang mama na nakamotor din. Kamuntikan niyang buguin. We are affected by our surroundings. Ang dami nun. Paapekto kay sa kanila Monday to Saturday. Sunday is for the Lord. Kung Sunday ang napili mo. Diba? Bagamat sa mga workers ng church, minsan Sunday, hindi pa rin talagang as in worship eh. Di ba? Yung mga nasa media natin, di ba? Kaya may mga walkie-talkie yung mga yan eh. Di ba? Next camera. Camera, ready mo dyan. Pag naririnig ko minsan, di ba? Habang tayo nag-worship, sila nag-uusap. So busy pa rin sila. Saan sila kukuha ng strength? Kaya sabi ko sa kanila, even sa worship team, na may time na samantalayin niyo yung presence ni Lord, pero may time na magre-receive ka lang. Diba? Pero may time din na mag-serve ka sa Panginoon. Number 2, mga kapatid. Love cleanses completely. If love sets the stage, eto din, love cleanses completely. Ano yung washing of feet? That's cleansing. Minsan nasasabihin ng mga tao, lalapit ako sa Panginoon, especially sa Holy Communion, noon ang pananaw ay ganito, hindi ako kukuha ng bread and wine kasi hindi ako worthy kay Lord. At minsan may nakikita pa ako noon nung kabataan ko na nasa worship team, hindi kumuha ng ganito. So ang alam namin noon, maski ako ang alam ko noon, pag hindi ka karapat-dapat kay Lord, huwag ka mag-communion. Kasi hindi ka nga karapat-dapat eh. So tinanong ko siya, especially yung pastor namin noon, ay, pastor, bakit sila hindi kumukuha ng communion? Ay, kasi bro, ano yan eh. Hindi sila karapat-dapat ngayon. Tapos tinanong ko yung pastor, bakit yung worship leader, yung nasa worship, hindi karapat-dapat at hindi rin nag-take ng communion, pero nasa worship. Yung pastor sabi niya, yan ka na naman, pinapahirapan mo na naman ako. Ay, hindi, pastor, tanong lang po. It went unanswered, did you know? Until such time na nagsabi ako na, nung pastor na ako, sabi ko, kung sino dito hindi karapat-dapat na mag-take ng Holy Communion, it should be me. Okay? Kasi in the first place, lahat tayo hindi naman karapat-dapat. Amen ba? So, hindi ka karapat-dapat, mag-repent ka sa Panginoon. Yung mga worship time na ganito, mga kapatid, we need to tell ourselves na, Lord, hindi ako karapat-dapat, pero si Lord ang nagbigay sa'yo ng karapatan na maging karapat-dapat. Anong ginawa ni Jesus?
He cleansed their feet. Part ng pag-ibig ng Diyos, listen here, part ng pag-ibig ng Diyos ay linisin ka para maging karapat-dapat ka sa Kanya. Trabaho ni Lord John. Psalm 24, who may ascend into the hill of the Lord, who may stand in His holy place. He was clean hands and pure heart. Many years ang interpretation doon, so pag hindi ka clean hands and a pure heart, huwag kang umakyat sa hill of the Lord. Wrong interpretation. Ang role mo is to go up and to stand. At pag nag-stand ka, God will cleanse you para makalapit ka pa. That's God's part. That's God's cleansing. And that's God's show of love. Eh paano kung hindi ka pumunta? Yun lang, lugi ka. Amen? So sa buhay natin ngayon mga kapatid, let me remind you na hindi ikaw ang nagpapabigay ng karapatan na lumapit sa Panginoon. It's God. Tinawag ka ng Diyos, you respond, marumi ka, alam ni Lord John. Humingi ka tawad sa Diyos, yun ang kailangan mong gawin. Ang role mo, lumapit. You drop everything, pag mag-worship ka, wala kang ibang kausap ng mga tao. Di ba? Hindi mo problema. O, Pastor, kasi pag di ako nag-reply sa kanila, magtatampo sila. Ang tanong, sino bang kausap mo ngayon? Si Lord ba o sila? Sila, o di sila muna, mamaya si Lord. Pero pag si Lord na muna. Pero tayo sa kaabalahan natin at sa maling mindset, sadly, na tinuro sa atin, si Lord, lagi sinasabi, nauunawaan naman ni Lord. Yes. Pero ikaw ang lugi. Pag hindi ka umattend ng Sunday, dahil feeling mo hindi ka worthy, may maraming kaabalahan, ano maman, dinideprive mo ang sarili mo. Hindi lahat ay may karapatan mag-worship kay Lord. Ikaw ay may karapatan. Ba't di ka pumunta? Kasi abala. Yung mga paminsa-minsa, mga bagay na understandable, that's understandable. Pero, we need to be aware, mga kapatid, na dapat may tissue ako, no? We need to be aware, mga kapatid, na yung time mo with the Lord is non-negotiable. I'm praying na time will come para sa atin lahat na narito, even yung mga sa online, na kung kay Lord ka, kay Lord ka. Pero sa ngayon, no judgment, no condemnation, pero my prayer is that you will receive yung ganong klaseng pananaw later on. Yun, much better. And minsan kami mga pastor, para na kami sirang plaka rito sa pagsasabi nun. Pagpasensya nyo kami, we have to do that. Hindi dahil sa makulit kami at gusto lang natin na dumami yung ma-attend sa church. Kundi ginagawa namin yun kasi yun ang sabi ni Lord. Pag hindi namin kayo sinabihan ng ganon, ibig sabihin disobedient kami sa Diyos. Kaya sabi ko doon sa isang kapatid, minsan, bro, isama mo nga sa prayer, may prayer request ako. Ano yun, pastor? Pag-pray mo na hindi ako utusan ni Lord na i-remind ka every Sunday na umattend ng church. Para at least hindi ako yung hindi ako masuwayin sa Lord. Ano pastor, sabi niya, nalilito sa bigla, kabataan. Pakisabihan mo si Lord na wag na akong sabihan na kulitin ka every Sunday o every Saturday or Friday na i-remind ka para hindi ako nagkakasala sa Kanya. Sabi niya, pastor, parang ako atay sinasabi mo. Sabi ko, hindi yun ang request ko. Para pag hindi kita ni-remind, hindi ka magagalit sa akin. Hindi ka maasar sa kakulitan ko. Diba? Ano ba yung pastor? Lagi lang ganyan sinasabi. O sabihin mo kay Lord John para hindi na kita maasar, hindi pa ako disobedient kay Lord. Sabi niya, sige na nga, pastor, atin na ako. Okay. Pero that was many years ago. Seek out ways to serve in our families and in the church. Conclusion, mga kapatid. When a group of people experiences Christ's manifested love, hindi lang ikaw group of people. Kaya sabahan niyo ako sa pagbasa. That love empowers Jesus'
followers to build communities rooted in hope, in healing, in spiritual growth, in bringing us closer to one another and to God. Even sa level namin mga pastors, Pastor RJ, Pastor Doc, Pastor Miguel, we need to remind ourselves, kumusta na kayo? Kumusta ng bawat isa? Okay? Huwag tayo masyadong mabag down ng ministry. Okay? Dapat tuloy-tuloy tayo sa relationship natin with the Lord. We need to remind ourselves. And so with this church also, huwag mong sayangin ang mga pagkakataon to receive from the Lord. Okay? Praise God sa mga laging maagang pumupunta rito. Good for you. Gawin nyo lagi yan. Be faithful kay Lord. God will meet you. At sa mga nagdadalawang isip pa every Sunday, kung aaten ba ako, ngayong araw na to, I'm really praying na ang Sunday, i-commit mo yan sa Panginoon. I will not judge you kung wala ka, pero at least may online pa rin naman. Pero kung kaya mo ng face-to-face, I'm praying that that will be your conviction na din. Na you will not appoint ng mga activities na mga ibang gawain on a Sunday. Because Sunday is Sun, S-O-N, day. Yun yung ikaw ay tatanggap ng pag-ibig mula sa Diyos para magkaroon ka ng fresh love for the next days of that week. Kaya nga Sunday is the first day of the week, hindi siya last day of the week. Para pagdating ng Monday, wala kang Monday sickness kasi na-energize ka ng Panginoon. At sa mga kabataan na talaga napagod, sa mga leaders na napagod ng 3 days, pero nandito pa rin, palakpakan natin ang Panginoon. Hallelujah! Di ba? Sa mga wala masyadong pahinga dahil sunod-sunod na activities at lahat-lahat, God bless you. Okay? So, once again, mga kapatid, let us be very, ano tawag ito? Hungry, thirsty sa presence ng Panginoon. Okay? Amen ba? Even sa ating mga workers, worship team, yung mga naghahawak ng small groups, wag lang tayo puro serve. Dapat may time din tayo with the Lord. Ay, busy, pastor. No. You're not busy. You're not too busy to be busy. Sa time mo with the Lord, wag mong palipasin ang 1 week na wala kang special time with the Lord na talagang yun ang special day mo with the Lord. Yung daily devotion, tuloy mo yan. We have devotions na sinusulat ni Pastor Doc. Read that, mga kapatid. Anong book na ngayon? Ha? Tapos na sa Romans. Doc, nahalata dito yung tapos na sa Romans, ano ba naman kayo? Okay? Ano na? Genesis na. Kung Romans ang binasa mo, 1 week ka lang late. Okay? Amen ba? We need to be excited. We need to be on time. We need to be here. We need to greet people. Mamaya, pagkatapos ng fellowship, wag mo hanapin agad saan ang pinto. Saan ang pinto? Makalabas nga agad. Talk to 3 people. 2 people. At kamustahin mo sila. Oh bro, pwede ba kita ipag-pray? Bagamat feeling ko mas mahusay ka mag-pray sa akin, pero pwede ba ako mag-pray para sa'yo? Okay? Just greet. Just say hi. Just appreciate. And that's love. That's sacrifice.